Alam mo, same mindset talaga tayo noon ano. Ngayon ko lang din napagtanto yun. Bago ako umalis ng bansa, ang sabi ko pa, lahat ng gusto nila, lahat ng luho nila, lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ko, tutulungan ko sila dahil ako na lang ang maaasahan nila. Nung una, oo, tumutulong ako. Hindi ko naman ikakaila yun. Pero nung tumagal na, feeling ko, bit-bit ko na sila. Alam mo yung pasan ko na sila sa balikat ko? Ako na lang ng ako. Nawawalan na sila ng gana magsumikap para sa buhay nila dahil lang buhat ko na sila. Ganyan din ako, yung pangarap nila ang pangarap ko. Habang inaabot ko yung pangarap nila, napaisip ako. Yun din ba talaga ang pangarap ko? Bakit parang hindi ko nakilala ang sarili ko? Hindi ko alam kung anong pangarap ko. Kasi nga, iniisip ko na dapat sila lang palagi ang priority ko. Tapos bandang huli, isang pagkakamali ko lang parang burado na ang pagiging mabuting tao ko sa kanila. Tingnan mo ngayon, ayaw akong kausapin ng mga kapatid ko dahil tumanggi lang akong gumastos ng bongga para doon sa birthday ng anak nila. Napahiya raw sila sa mga kaibigan nila kasi bakit sila magyayabang kundi naman sila ang nagpapakahirap, di ba? Parang ang selfish naman kung uunahin ko ang sarili ko. Kung selfish ang pagpili sa sarili, edi selfish na lang ako kaysa naman maging selfless. Tapos sa huli, ako lang din ang kawawa. Kasi naibigay ko na nga ang pangarap nila, tapos pangarap ko kinalimutan ko. Para namang kinawawa ko ang sarili ko kabibigay ng mga bagay na hindi naman nila kailangan. Pag-isipan mong maigi, Maymay. Hindi to pagiging negatibong pag-iisip. Minsan, kailangan mong maging praktikal para maging positibo ka. Ang bawat kwento ng ating mga kababayang OFW ay may sariling bigat at sakripisyo. Gaya ni Maymay na sa kabila ng pagsusumikap sa ibang bansa ay nakaranas ng pang-aabuso mula pa mismo sa sariling pamilya. At doon nagsimula ang mas mabigat niyang pagdurusa. Isang sumpang dala ng itim na kapangyarihan kahit siya ang nagpakahirap at gumawa ng mabuti. Hanggang saan nga ba siya dadalhin ng kanyang positibong pananaw? Makakalaya ba siya o mababalot lang din siya ng negatibong bagay na dala ng itim na kapangyarihan? Sige na ate, 50 na nga lang inihingi ko eh. Magkano na nga lang ang pera ko? Pamasahe ko pa to. Kapag binigyan pa kita ng 50, wala na akong pagkain. Dali na, wala akong pambiling yosi. Pang-good luck ko na lang din sa'yo para makapasa ka sa pag-abroad mo. Kita mo na, di ka pa umalis, di ka na namimigay ng pera. Paano pa kaya niya kapag umalis ka na, di ba? Ay, alam mo naman na hindi ako nagdadamot. Lahat nitong ginagawa ko, para sa pangarap natin. Kaya nga gusto ko nang makalipad papuntang Hong Kong dahil gusto ko na kayong mabigyan ng magandang buhay. Wow, nice one. Ang bait talaga ni ate oh. Sige na, pengin na ako 50. Ay, nako, ang kulit naman talaga. Oo na, sige na eto na nga. Yun, thank you te. Good luck sa pag-aasikaso mo ng papel mo para sa pag-Hong Kong mo ha. Excited na ako para naman masubukan namin magbukas ng balikbayan box, di ba? Kasi nung mga bata pa tayo, nakikita natin yung mga tita natin na nagbubukas nun. Tapos di naman tayo binibigyan. Kung mabibigyan man tayo, yung mga tira-tira na lang na ayaw nila. O ngayon, kapag ikaw na nasa ibang bansa, lahat kami mabibigyan mo. Masaya si Maymay habang naririnig niya ang mga sinasabi ng kanyang kapatid dahil ang totoo ay yun naman talaga ang gusto niya. Wala siyang ibang pangarap kundi ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Panganay na anak si Maymay at 5 silang magkakapatid. 3 sa mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya, maliban na lang sa bunso na nag-aaral pa. Wala pa ring asawa si Maymay dahil mas inuuna niya ang kapakanan ng kanyang pamilya kaysa ang pumasok sa isang relasyon. Siya na lang din kasi ang pwedeng asahan sa pamilya nila. Matanda na ang mga magulang niya kaya hindi na pwedeng magtrabaho ang mga yon. Wala rin sa mga kapatid niya ang nagtatrabaho. Ang asawa naman nila hindi makakuha ng maayos na pagkakakitaan, kaya kulang na kulang lahat ng gastos.
Si Maymay lang talaga ang madalas na gumagawa ng paraan para matustusan din ang pangangailangan ng mga pamangkin niya. Dahil ibinigay ni Maymay ang pera niya sa kanyang kapatid, kailangan niyang magtipid dahil baka biglang magkulang ang pera niya. Nag-aasikaso na kasi siya ng kanyang mga papeles dahil paalis na siya ng bansa papunta sa Hong Kong bilang isang caregiver. Ilang sandali pa ay nagkita sila ng kaibigan niyang kasabayan niyang nag-aasikaso rin ng mga papeles. Oh, bakit pawis na pawis ka? Doon ako sa babaan ng jeep nakatingin kasi naghihintay ako na bumaba ka eh. Sa iba ka ba dumaan? Hindi. Naglakad lang ako. Exercise ba? Alam mo yun, pampalakas ng resistensya para hindi ka agad manghina ang kasukasuan. Ano, okay na ba yung mga photocopy mo para sa hinihingi ng agency? Walang kulang? Yung pictures mo? Kompleto na lahat. Akala ko nga may photoshoot ako kanina. Ang tagal nila akong kunin ng picture. Hindi ko alam, sa sobrang ganda ko, nasira din yung camera. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya kulang-kulang na naman yung dala mo. Tara na nga. Ikaw ba? Kompleto ba yung iyo? Oo, nagpasobra pa nga ako eh. Kinakabahan kasi ako. What if hindi pala ako makuha sa trabaho ko na to, di ba? Ang dami pa naman nating nagastos na. Baon pa kami sa utang. Ito na lang talaga yung inaasahan ko. Huy, wag kang kabahan ha. May chance ka naman talaga makapunta ng ibang bansa, no? Ikaw pa? Mas magaling ka kaya sa akin. Natatakot lang ako kasi iniisip ko pa lang na kapag di ako nakapasa, naku po baka pagalitan ako sa amin. Tapos baka palayasin ako dahil ako yung dahilan kaya kami nabaon sa utang. Hay, wag kang ganyan mag-isip. Wala pa nga pinapangunahan mo na. Dapat lagi tayong positive. Huwag lang sa pregnancy test ha. Baliw ka talaga. Ikaw dyan chill-chill lang habang ako kabado masyado. Nagpapaka-stress ka kasi masyado. Alam mo, lahat ng bagay na nangyayari sa atin may dahilan. Hindi man mangyayari yung inaasahan natin, may mas parating pang mas maganda. Kaya walang naidudulot na maganda ang pag-iisip ng mga negative na bagay. Sabi ko nga, stay positive, wag lang sa pregnancy test. Stay positive, wag lang sa pregnancy test. Matagal ng plano ng magkaibigan ng mga ibang bansa at halos taon na rin sila nag-aasikaso ng kanilang mga papel. Noong unang beses kasi ay na-scam sila ng agency. At ito ang pangalawang beses na sila ay susubok. Nararamdaman ni Maymay na nalalapit na ang pagpunta nila ng Hong Kong nang maayos ang lahat ng pag-aasikaso nila. Tapos na sila sa medical at maayos naman na ang lahat. Naghihintay na lang sila ng mga susunod na hakbang. Pero sa paglipas ng mga araw, nalaman nila na mas unang aalis si Marie kaysa sa kaibigan niya. Ang inaasahan nila ay sabay silang aalis. Next week ka naman na susunod, di ba? Over naman to sa pag-iyak. Ano, akala mo naman hindi na tayo magkikita sa Hong Kong. Tingnan mo, kadiri, may tumutulo ka pang sipon. Hindi ka sa outer space pupunta, girl. Nakakainis ka naman eh. Kasi, bakit ang bagal ng employer mo? Akala ko sabay tayo sasakay sa eroplano. Kinakabahan pa naman ako. Paano kung di ko kayanin sa Hong Kong? Kaya mo yan? Ano ba? Pangarap natin yan, di ba? Late lang ako ng 1 week. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magkikita doon. Kaya yan, ha? Tatagad mo palagi ang loob mo at isipin mo kung bakit mo to ginagawa. Alam mo ba kung bakit mo to ginagawa? Oo, para sa pamilya ko. Mali! Para sa siopaw. Kaya huwag ka na magdrama-drama dyan, ha? Hindi ka nila kukunin maging artista doon. Nakakainis ka talaga. Basta sunod ka dun, ha? Nagpaalaman ang magkaibigan. Naging emosyonal man yon, mas pinanatili ni Maymay na kalmado lang at positibo. Dahil kilala niya ang kanyang kaibigan, mahina ang loob nito at siya lang ang tanging nagpapalakas dito.
Kaya nga ayaw umalis ni Marie nang hindi siya kasama dahil mabilis siyang sumuko kung wala ang kanyang kaibigan. Naghihintay na lang na makaalis si Maymay at palagi niya rin nakakausap ang kaibigan niyang palagi ring umiiyak. Pinangako ni Maymay na kapag nakarating na siya ng Hong Kong, magkikita na ulit sila. Gagala sila tuwing walang trabaho para makapaghanap sila ng masasarap na pagkain doon. Isang araw, maagang gumising si Maymay dahil pupunta siya ng agency. Napansin niyang gising ang kapatid niya at naglalaro sa cellphone. Ang aga mo naman yatang nagising. Hindi pa ako natutulog, te. Naglalaro pa ako. Huwag kang ganyan. Dapat matulog ka. Huwag mo unahin ang paglalaro kaysa sa kalusugan mo. Patapos naman na to, te. Matutulog na rin naman ako. Bakit ang aga mo namang nagising? Alis ka na ba? Kailan flight mo? Sa Martes pa, pero pupunta ako ng agency ngayon. Nice one! Hong Kong na si ate! Aba, syempre, no? Iniisip ko pa lang kung gaano kaganda doon at kung gaano kaganda ang mga plano ko. Kasama naman kami sa plano mo, di ba? Malamang, kaya nga ako aalis ng bansa para sa inyo. Una muna dapat itong bahay. Pagawa mo to ha. Tapos palagyan mo kami ng bukod na kwarto. Isa sa amin ni Mrs. Tapos yung isa sa dalawang mong pamangkin. Kasi naman nagsisiksikan tayo rito sa isang bahay. Ang mahalaga, may bahay tayong tinutuluyan, no? Tapos, sama-sama tayo rito. Masayang pamilya. Pero, oo, isa talaga yan sa plano ko, ang ipaayos tong bahay natin. Huwag mong kalimutan ng mga pamangkin mo ha. Yung pag-aaral nila. Tapos yung mga padala mo sa amin. May pangako ka sa akin, di ba? Bibilang mo ako ng iPhone kapag nasa ibang bansa ka na. Aasahan ko yan ha. Once a month ka lang magpapadala, di ba? May hati ba kami sa pera dun? Allowance ba namin dito? Oo, lahat yan magkakaroon ng pamilya natin. Naniniwala ako na mararanasan din natin ang magandang buhay. Nararamdaman ko na talaga na yayaman tayo eh. Tapos, kapag balik ko rito, magne-negosyo na lang tayo. 2 taon lang naman ang kontrata ko. Sa 2 taon na yon, malamang marami na tayong naipundar at marami na tayong ipon. Yun! Galing talaga ng ate ko. Pengi nga pala akong 20. Yan tayo eh. Nang uuto ka na naman ha. Pamasahe ko na nga lang to eh. Dali na te, bibili lang ako Yossi. Malapit lang naman agency nyo eh, maglakad ka na lang. Exercise din yun ha, maaga pa naman oh. Hindi na napigilan pa ni Maymay na magbigay ng pera sa kanyang kapatid kahit pagagamitin niya yon. Wala kasing trabaho si Cedric pero meron siyang 2 anak. Lahat yon magiging sagot ni Maymay kapag nagpunta na siya ng ibang bansa. Dahil ipinangako niya rin naman na siya na ang bahala sa magandang kinabukasan ng mga anak ng mga kapatid niya. Ilang taon nang tambay si Cedric at simula nang malaman niyang pupunta sa ibang bansa ang kanyang ate, hindi na siya naghanap pa ng trabaho. Ang sabi niya, siya na lang ang mag-aasikaso sa bahay nila. Wala namang problema kay Maymay dahil ang gusto niya lang naman talaga ay bigyan ng kaginhawaan ang lahat ng mahal niya sa buhay. Kahit pa man ang kapalit nun ay ang paghihirap niya. Habang naglalakad si Maymay, kumakanta-kanta pa siya. Sa pamamaraan na yon ay nawawala ang kanyang pagod. Pero habang naglalakad siya, bigla siyang nakaapak ng malambot na bagay. Ay nakam! Nakaapak pa ng tae talaga. Ay pero, sabi nila, swerte to. Ang ibig sabihin nito, may paparating na maraming pera sa akin. Ito na yon. Ang pera na yon at swerte na yon ay ang makukuha ko kapag punta ko ng Hong Kong. Ayos! Sinadsad ni Maymay ang sapatos niya sa gilid para maalis ang dumi ng aso na naapakan niya. Mabaho yun pero wala na siyang pakialam. Iniisip niya na lang ay may positibong bagay na paparating sa kanya. Swerte yun kahit na para sa iba nakikitang malas ang makaapak ng dumi.
Nagpatuloy siya sa paglalakad pero bago pa siya makarating sa agency, natalisod naman siya. Ay! Ay! Buti na lang, hindi ako nadapa. Ang ibig sabihin lang nito, magaling akong magbalanse sa buhay. Ang galing! Nice! Ay, nasira atang sapatos ko. Nagugutom na siya ha. Nakanganga na eh. Ay, sige, mamaya kakain na tayo. May malawak na ngiti at taas noo pa ring naglalakad ang dalaga. Wala siyang pakialam sa kung ano man ang nararanasan niya. Ang mahalaga sa kanya ay nagpapatuloy siya sa buhay. Nang makarating siya sa agency, nakakuha naman siya ng magandang balita tungkol sa pagpunta niya sa Hong Kong. Nakahanda naman na lahat ng gamit niya, kaya ang paglipad na lang ang kanyang hinihintay. Sobrang saya niya, lalo pat nalalapit na niyang harapin ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Hindi siya maihahatid ng kanyang pamilya papunta sa airport dahil malaki ang gagastusin nila kung sakali man. Mag-isa lang siyang babiyahe, kaya sa bahay pa lang ay naging emosyonal na ang mga magulang niya. Over naman kayo sa iyak-iyak na yan? Parang 2 taon lang wala ang napakaganda ninyong anak, ano? Okay lang yan. Pagbalik ko rito sa bahay, mas maganda na ako. Mukha na akong si Kim Chu. Huwag nang iyak-iyak na yan. Baka madamay pa ako sa ganyan nyo eh. Basta mag-iingat ka dun, te. Huwag ka mag-aasawa agad, ha? Depende kung yung matandang malapit ng mamatay. Oo, ganyan. Sugar daddy, hanap ako doon. Sige na, baka maiwan pa ako ng bus papuntang Maynila eh. Aalis na ako ha. Ingat din kayo rito sa bahay. Wait lang kayo, magpapadala ako ng pera para maging mansyon na tong bahay natin. Ha? Huwag na kayo umiyak dyan. Ibang bansa lang pupuntahan ko. Over kayo, akala nyo naman sa Mars na ako titira. Ikaw, Cedric, ayusin mo dito sa bahay ha. Huwag kang magpapapasok ng mga kung sino mong tropa. Sige na, aalis na ako. Baka hindi pa kami magtagpo ni Jackie Chan eh. Magluluto pa naman kami ng pansit canton chili mansi. Mabigat ang dibdib ni Maymay na aalis ng kanilang bahay, lalo pat pinipigilan niya ang sarili niyang umiyak. Iniisip niya na dapat nakangiti lang silang lahat at masaya dahil ito na ang pangarap nila. Malapit nang matupad lahat ng plano niya. Kaya bakit kailangan pang umiyak? Ang selebrasyon dapat palaging masaya, hindi ito pwedeng tabunan ng iyakan. Kaya ayaw niyang magtagal na kausapin ng pamilya niyang umiiyak, hindi na rin siya lumingon pa pagsakay niya ng jeep. Ibinalita niya sa kaibigan niyang parating na siya sa Hong Kong at pwede na silang magkitang dalawa. Positibo lang palagi ang iniisip ni Maymay. Ayaw niyang isipin ang lungkot na magiging mag-isa siya sa ibang bansa dahil ang iniisip niya, ang pag-iisa na yon ay makakatulong para sa kanyang pamilya. Ang daming naging aberya bago nakasakay ng eroplano si Maymay. Ay, agoy! Na-sandwich na naman ako rito sa MRT. Ay, sandali lang. Uy, hindi ako burger patty. Ay, nasira pa ang gulong ng maleta ko. Wait lang kuya. Sumabit pa yung damit ko sa zipper ng bag mo. Wala. Napunit na. Ay. Okay, kalma. Carry lang to. Ang mahalaga, makakarating ako sa pupuntahan ko. Go, Maymay. Stay positive. Huwag lang sa pregnancy test. Kahit na ang daming aberya na pinagdaanan ni Maymay, makarating lang sa pangarap niyang bansa, hindi naging hadlang ang mga yon para tingnan niya ang mas maliwanag pang parte ng buhay. Na ang mga kamalasan na nangyari sa kanya ay hindi talaga kamalasan. Parte yun ng kanyang buhay para makita kung gaano ba siya magiging positibo sa lahat ng bagay. Nakarating si Maymay sa Hong Kong.
Sa unang linggo niya ay nahirapan siya, lalo na sa komunikasyon niya sa kanyang mga amo. Limitado lang kasi ang alam nilang Ingles, kaya hindi sila masyadong nagkakaintindihan. Mababait naman ang kanyang mga amo kahit pa ang matandang babae na inaalagaan niya. May kakulitan lang talaga pero bumabagay naman din sa kanyang kulit. Malayo ang kaibigan niya sa kanya, kaya kahit na nasa Hong Kong silang dalawa, sa tawagan lang din ang komunikasyon nila. Maliligo na pala si Granda dyan. Gisingin ko na nga. Grandma, wake up! The sun is already awake also. If you no wake, sun becomes sad. You go to bath. You no think, ha? Ano ba naman to? Tangu-tangu lang, kala mo naman naiintindihan ako. Tuwang-tuwa sa kanya ang kanyang inaalagaan kahit na hindi naman talaga siya nito naiintindihan. Ang sabi pa ng kanyang amo, sa kanya lang daw naging ganon ang kanilang ina dahil ang ibang nag-alaga sa kanya ay sinisipa niya o kaya ay palagi niyang tinatapunan ng pagkain. Kaya natatakot sila noong una na kunin si Maymay dahil baka umalis lang din ito kaagad. I'm very patient, Mom. Not the doctor away, but very good taking care. Kapag siya ang nagsasalita, ay natatawa na lang din ang kanyang mga amo. Dahil sa mabait din si Maymay, binibigyan din siya ng mga lumang gamit ng kanyang amo at isa yon sa ikinatutuwa niya dahil may nailalagay siya sa kahon na ipadadala niya sa kanyang pamilya. Isang gabi, nang tulog ang binabantayang matanda ni Maymay, tinawagan siya ng kanyang pamilya. Ate! Ano na? 2 months ka na dyan Kailan ka naman magpapadala? Malapit na. Huwag kayo mag-alala. Buo na may papadala ko sa inyo next month. Next month pa? Tagal naman nun. Bakit naman ganyan? Wala ko pa naman unang sahod mo, paldo na kami rito sa bahay. Ganun talaga yun. Si Marie nga, ngayon pa lang din makakapagpadala ng maayos sa bahay nila eh. Ang mahalaga nandito na ako, di ba? Tapos, nakakapag-work na ako at may mga naipon na pala akong ipadadala dyan sa inyo. Pinupuno ko lang tong balikbayan box ko. Eto, tingnan nyo to. Ibinigay sa akin ng amo ko rito. Sapatos to ng boss ko na lalaki. Ang ganda nito. Branded pa. Hindi niya nagamit kasi ang sabi, ayaw raw niya sa kulay. Bigay ko na lang daw kung may kapatid akong kasya to. Wow, sige, akin yan, te. Punuin mo na yan, para maipadala mo na. Damihan mo chocolate, Tapos mga damit ng mga anak ko. Pabango rin, te, para kapag binuksan namin yan, bigyan natin si na Auntie Gina. 3 anak nun, 2 lalaki, 1 babae. Nakausap kasi namin yun Nakita niya raw sa post mo na nasa abroad ka na. Magbigay akong listahan sa ng mga kamag-anak natin, te, na pwede mong palagyan ng pasalubong dyan, Saka yung tropa ko, inaanak ko kasi yung panganay nun, te. Sige lang, send mo lang sa akin. Para makaipon ako at maisabay ko rito. Ang dami pa namang binibigay sa akin ng amo ko na hindi na nila ginagamit. Wala pa kasing anak yung mga yun Bago lang din ata sila mag-asawa. Ang inaalagaan ko yung nanay ng amo kong lalaki. Mabait kaso sobrang kulit, akala mo bata. Pero masaya naman siyang kasama. Alam mo ba kanina, nagmimerienda kami, di ba? Tapos natapon sa damit ko yung juice. Aba, tawa ba naman ng tawa? Ang babaw ng kaligayahan, di ba? Saka pala, te, kailan mo bibigay yung iPhone ko? Nanonood ako ng mga reviews dun Excited na ako mahawakan yun kasi panigurado, ang smooth nun. Inggit na inggit sa akin mga tropa ko nung sinabi ko yun Sabi nila sana all daw may ate sa abroad. Paano mga ate nila, mga nagsipagbuntisan May inggit na lang sila. Oo nga pala, te, ito si nanay, kakausapin ka. Hindi na nakapagkwento pa si Maymay tungkol sa kanyang buhay sa Hong Kong at sa kung paano siya makipagkulitan sa inaalagaan niya dahil mas nangingibabaw ang boses ng pamilya niya. Ang daming sinasabi, ang daming hinihingi at pinabibili. May mga binabanggit pa silang pangalan ng mga kaibigan at kakilala nila na pinapabilhan din ng gamit sa kanya. Kaya ang sinabi na lang ni Maymay ay ibigay na lang lahat ng listahan para mapag-ipunan niya ang mga yon.
Kahit na pagod na siya, pinipilit niya pa rin ang sarili na makita ang positibong parte ng buhay niya. O sige na te, tutulog na raw sila. Wala na kaming load eh. Senda mo naman ako pan-load eh. Di ako makapag-ML eh. Sa susunod, magpapa-wifi na kami ha. Para matawagan ka namin. Tapos, bilang mo ng phone sila nanay para hindi nakikigamit sa akin kapag kakausapin ka. Oo, sige. Ingat. Ingat kayo dyan, ha? Good night. Pagkapatay ng tawag, naging tahimik ang buong kwarto ni Maymay. Kahit napilitin niyang huwag makaramdam ng lungkot, yun talaga ang pinaparamdam sa kanya ng katahimikan. Masaya siya sa Hong Kong at sa piling ng mga amo niyang hindi siya tinuturing na iba. Pero hinahanap-hanap niya pa rin ang ingay ng bahay nila, ang presensya ng Pilipinas. Hindi pwedeng malungkot. Bawal ang homesick. Dapat happy lang tayo palagi. Okay? Andito ka na sa pangarap mo eh. Ang swerte ko kaya sa mga amo ko. Ang babait nila. Hindi sila madamot. Hindi nila ako sinasaktan. Tapos, pati yung alaga ko ang funny niya. Medyo masakit lang sa balakang ang mga trip niya sa buhay, pero at least mabait siya. Pinaghirapan kong makapunta rito. Kaya bakit ako susuko, di ba? Nakikita ko ang saya at pag-asa sa pamilya ko, kaya dapat magpakatatag ako. Okay, go Maymay. Kaya mo yan. Palaging tatandaan na stay positive. Huwag lang sa pregnancy test. Go! Walang homesick. Di yan uso. Pinipigilan ni Maymay ang kanyang emosyon kahit na ang bigat ng kanyang dibdib. Ayaw niyang mabalot siya ng negatibong bagay dahil iniisip niya na sa oras na pahintulutan niyang maramdaman ang negatibo sa kanyang buhay, magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa kusa na siya nitong angkinin. Hanggat may pangarap siya, mananatili siyang positibo sa buhay. Ngayon pa nga ba siya susuko kung alam niyang malapit na niyang mapaayos ang bahay nila? Na malapit na niyang bigyan ng magandang buhay ang pamilya niya? Siya lang ang inaasahan kaya bawal siyang maging mahina. Sa paglipas ng mga araw, bibihira na lang siyang tawagan ng kanyang pamilya. Nagpaparamdam lang sila kapag malapit na siyang magpadala. Pero wala man lang pagtatanong kung kumusta na ba ang kalagayan niya at hindi nagiging interesado sa tuwing magkukwento siya tungkol sa kanyang trabaho. Ayaw niyang maramdaman pero pakiramdam niya walang handang makinig sa kanya. Isang araw, habang pinapakain niya ang alaga niya, bigla itong nagsalita. Hindi niya maintindihan kaya kung ano-ano na lang din ang sinasabi niya. Bale, ako ang panganay, di ba? Breadwinner ako. Simula kasi nagpunta akong Hong Kong, hindi na sila nagtrabaho eh. Okay lang din naman sa akin kasi ayokong nahihirapan sila eh. Saka may plano kami magkaroon ng business. You know, pizza. Ayun, gusto ko magkaroon kami ng pizza sa lugar namin. Baka next year, yun ang ipatatayo ko. Pero uunahin ko muna sa ngayon yung bahay namin. Hayaan mo na. Makinig ka na lang sa akin kahit na hindi mo naiintindihan, ha? Kapag nagkukwento ka rin naman sa akin, hindi ko rin naman naiintindihan eh. So, ayun nga. May 5 akong pamangkin. 2 anak ni Cedric. Yung kinukwento ko sa'yo na pangalawa kong kapatid. Tapos, 2 naman dun kay Simon. At 1 naman kay Coring. Yung bunso namin, si Baby, wala pa yung anak kasi nag-aaral pa eh. Lahat kami nakatira sa iisang bubong. Next pasukan, 3 sa pamangkin ko ang mag-aaral. Kaya nagsusumikap ako ngayon kasi ako lang inaasahan nila magpaaral sa kanila eh. Tuloy-tuloy lang ang kwento ng dalaga sa kanyang alaga at nakatutok naman ito sa kanya na para bang naiintindihan siya. Ang alaga na lang niya ang nakakausap niya tungkol sa mga bagay sa kanyang buhay dahil wala naman siyang ibang makakausap. Hindi naman niya pwedeng ikwento sa mga amo niya na laging abala sa negosyo nila. Wala naman siyang ibang kababayan na nakatira malapit sa kanila. Hindi kasi siya lumalabas ng bahay kung hindi sila magkikita ng kaibigan niya.
Pero 2 beses lang sa isang buwan sila kung magkita ni Marie. Ako, hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Pero kung may papakilala ka sa akin, sugar daddy, okay lang. You know, sugar daddy? Sweet papa? Give me one, okay? Me, no boyfriend. Me, need money. Oh, kita mo na, natawa ka rin. Sayang kasi hindi ka marunong magtagalog, ano? Ay, ganito. Tuturuan na lang kitang magtagalog, okay? Halos naging laruan ni Maymay ang kanyang inaalagaan, lalo na at sumasabay rin naman ito sa kanyang mga kalokohan. Parang nagkaroon ng panibagong pamilya si Maymay sa piling ng kanyang mga amo. Kaya minsan, naiiwasan niyang mangulila sa kanyang pamilya at nagbibigay ng lakas yun para mas magpatuloy siya sa kanyang buhay. Palaging nagpapadala ng pera si Maymay hanggang sa nag-aral na ang mga pamangkin niya. Sa private school ipinasok ang mga bata dahil yon ang gusto ng kanilang mga magulang. Dahil mahal ng dalaga ang kanyang mga pamangkin, sumang-ayon na siya sa plano ng mga magulang nito. Isang gabi, tumawag siya sa bahay nila dahil katatapos niya lang magpadala ng pera. Ano, nakausap niyo na bang mag-aayos ng bahay? Gusto ko magkaroon na ako ng sarili kong kwarto dyan. Paano ako mag-uuwi ng lalaki kung wala akong kwarto, di ba? Pagbibiro lang naman ang ginawa ni Maymay, pero nagalit ang kanyang mga magulang at sinabi na bakit mag-aasawa na kaagad siya kasi simula pa lang niyang makatulong sa kanila. Sinabi rin na kung magkakaroon na siya ng anak, kawawa naman ang kanyang mga pamangkin na maliliit pa at siya lang ang inaasahan para sa pag-aaral ng mga yun. Ano ba kayo? Biro lang naman yun. Sino namang lalaki ang iuuwi ko? Wala nga akong nakakadate ngayon dito, no? Panay lang ako trabaho. Nagalit na si tatay. Ikaw kasi akala niya pababayaan mo na kami dahil lang sa may boyfriend ka na. Magkakaroon ka pa naman ng isa pang pamangkin. Ha? Sinong buntis? Nabuntis mo na naman ang asawa mo? Uy, hindi Si baby ang buntis. Magsasama na nga sila rito ng asawa niya Nag-aaral pa yun ng kolehiyo pero malapit na mag-graduate. May boyfriend pala si baby? Akala ko nag-aaral siya. O paano na yan? Hindi na niya itutuloy ang pag-aaral niya? Hindi na Ganun din naman yun. Kahit na mag-aaral siya, mag-aasawa rin naman siya Okay naman na yung asawa niya, mabait naman din. Kaso nga lang, nag-aaral pa Pinalaya sa kanila. Kaya kung sakali, ikaw na lang tumulong para makapagtapos yun sa pag-aaral 1 year na lang naman Kami na nagpresenta sa kanya kasi alam naman namin na mabait ka. Para naman yun sa pamangkin mo Hindi kaagad kumibo si Maymay. Inilipat ang cellphone sa bunso niyang kapatid at tila ba tuwang-tuwa itong ipinakikilala sa kanya ang nobyo nito. Ang lalaking nakabuntis sa kanya na wala ring maayos na kabuhayan at magiging dagdag lang sa bubuhayin ni Maymay. Pero hindi na lang siya nagpakita ng pagkadismaya. Sa halip ay naging masaya na lang din siya para sa kanyang kapatid. Ayos yan. Dahil ang baby, blessing yan. Congrats bunso ha. Sana babae yan para may magiging Barbie tayo. Magpapa-gender reveal sila Bigay kang pera Call kami sa'yo noon para mapanood mo. Gender reveal? Magkano naman magagastos doon? Kailangan pa ba yun? Ako na lang mag-predict ng gender. Ano ba yun? Lalaki ata kapag maitim ang kilikili. Kaso, matagal na maitim ang kilikili ni baby bago pa yan mabuntis. Kaya nga di tuloy alam kung babae o lalaki. Pero magkano ulit yung sa paggawa ng cake, baby? Hoy, baby, tinatanong ni ate mo Maymay magkano magagastos sa gender reveal. Sinabi ni baby na nasa 5K ang magagastos nila. Labas pa raw ang mga susuotin nilang damit. Masyadong malaki ang pera na yon kung tutuusin. May pera namang naipon si Maymay pero iniisip niya kung babawasan niya yon para magpadala ng pera sa kanyang kapatid dahil gusto niya sana na dalhin ang pera niyang yon kapag nakauwi na siya sa Pilipinas at magsisimula siya ng maliit na negosyo. May plano kasi sila ni Marie na kapag nakauwi sila ng Pilipinas
ay magbubukas sila ng negosyo na magkasosyo silang dalawa. Mangyayari lang yon kung parehas silang may ipon. Pero ilang beses nang nagbawas ng ipon si Maymay at hindi yun alam ng kanyang kaibigan. Ilang sahod na rin ang nagdaan na hindi siya nakapagtatabi dahil buong buo niya talagang ibinibigay sa kanyang pamilya. Humirit pa si Cedric ng dagdag na padala dahil sa kaarawan ng pinsan nila at siya raw ang sagot sa alak. Sa paglipas ng mga araw, nagkita na ulit ang magkaibigan. Pareho silang walang pasok sa trabaho at lumabas sila para gumala. Oh, ano yung suot mo? Ang akala ko ba binigyan ka ng magandang sandals ng amo mo? Bakit hindi mo sinuot? Itinabi ko. Ipadadala ko yun sa bahay. Kasize ko kasi yung pinsan ko. Ang sabi ni nanay, ibigay ko na lang daw doon. Kasi naghihintay rin yun para sa padala ko Talaga ba? Mas malala ka pa pala talaga sa akin. Ngayon, tinigil ko na yung magpadala ng sobra sa kanila. Paano? Inaaway ba naman ako sa Facebook? Pinaparinggan ako doon? Pinagbablock ko nga silang lahat. Yung mga magulang ko lang ang pinapadalan ko ngayon. Dapat ganun na lang din ang gawin mo. Hayaan mo na isipin nilang masama na ang ugali mo dahil lang sa nakapagtrabaho ka sa ibang bansa. Parehas lang din naman yun. Alipin pa rin naman tayo. Ang pagkakaiba lang, sa ibang lahi naman. Basta para sa akin, hanggat masaya sila, magiging masaya na rin ako. Hindi ko naman binibilang ang ibinibigay ko sa kanila Saka akong may gusto nun. Pangarap ko yun para sa kanila. At alam ko na kapag nagbibigay ako, may malaking balik yun sa akin. Kapag nag-share ako ng blessing ko, may blessing din na darating para sa akin. Minsan talaga, kailangan nating tumulong, lalo na kung may kakayahan naman tayo. Oo, yun na nga. Tutulong tayo base sa kakayahan natin at sa hinihingi nilang tulong. Pero yung sayo, sobra naman na masyado. Kasi kahit luho nung kaibigan ng pinsan ng apo ng lolo ng aso ng kapitbahay nyo, tinutulungan mo. Natawa naman ako doon. Kaano-ano ko naman ang kaano-ano ni ano. Parang ganyan datingan yan Huy, hindi ako nagbibiro. Hindi porket nasa ibang bansa ka, sagot mo na lahat. Tingnan mo, sa kabibigay mo niyan, ikaw na ang mauubusan talaga. Ikaw ang mawawalan. At kapag walang-wala ka na, mawawala rin ang mga yan na parang bula. Walang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Oh, wag mo sabihin sa akin na yung ipon mo, ginastos mo na rin. Hindi naman, huy. Hindi. Mamatay ka man? Huy, kumatok ka nga. Masama yung ganyan. Alam mo, Marie, yung mga ganyang lumalabas sa bibig mong negatibong bagay, masama yan. Dapat hindi ka nagsasalita ng ganyan, ano? Nagastos ko lang naman yung iba. Pero may ipon pa rin naman ako. Dadagdagan ko na lang yung next sahod. Ipinadala ko kasi para dun sa gender reveal ng kapatid ko. Sus, gender reveal pa sila, pang mayaman lang yung ganun. Pwede nilang gawin ng ganyang kaartehan basta pera nila. Ikaw na nga gagastos kapag nanganak yun, tapos ikaw pa gagastos sa pagpapalaki. Ikaw masyado mong hinayaan ng pamilya mong sumandal sa'yo. Malamang, pamilya ko sila Hindi naman pwedeng hindi ko sila tutulungan, di ba? Ang pangarap nila pangarap ko. Kaya tutuparin ko ang pangarap nila dahil pagtupad na rin yon ng pangarap ko. Alam mo, same mindset talaga tayo noon, ano? Ngayon ko lang din napagtanto yun. Bago ako umalis ng bansa, ang sabi ko pa, lahat ng gusto nila, lahat ng luho nila, lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ko, tutulungan ko sila dahil ako na lang ang maaasahan nila. Nung una, oo, tumutulong ako. Hindi ko naman ikakaila yun. Pero nung tumagal na, feeling ko, bit-bit ko na sila. Alam mo yung pasan ko na sila sa balikat ko? Ako na lang ng ako. Nawawala na sila ng gana magsumikap para sa buhay nila dahil lang buhat ko na sila. Ganyan din ako. Yung pangarap nila ang pangarap ko. Habang inaabot ko yung pangarap nila, napaisip ako. Yun din ba talaga ang pangarap ko? Bakit parang hindi ko nakilala ang sarili ko? Hindi ko alam kung anong pangarap ko. Kasi nga, iniisip ko na dapat sila lang palagi ang priority ko. Tapos bandang huli, isang pagkakamali ko lang parang burado na ang pagiging mabuting tao ko sa kanila. Tingnan mo ngayon,
Ayaw akong kausapin ng mga kapatid ko dahil tumanggi lang akong gumastos ng bongga para doon sa birthday ng anak nila. Napahiya raw sila sa mga kaibigan nila. Kasi bakit sila magyayabang kundi naman sila ang nagpapakahirap, di ba? Parang ang selfish naman kung uunahin ko ang sarili ko. Kung selfish ang pagpili sa sarili, edi selfish na lang ako kaysa naman maging selfless. Tapos sa huli, ako lang din ang kawawa. Kasi naibigay ko na nga ang pangarap nila, tapos pangarap ko kinalimutan ko. Para namang kinawawa ko ang sarili ko kabibigay ng mga bagay na hindi naman nila kailangan. Pag-isipan mong maigi, Maymay. Hindi to pagiging negatibong pag-iisip. Minsan, kailangan mo maging praktikal para maging positibo ka. Hindi na naalis sa isipan ni Maymay ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Hindi naman ganon mag-isip noon si Marie. Katulad niya rin ito na nagbibigay ng higit pa sa kaya niya. Ang pagkakaiba lang nila noon, madalas natakot si Marie sa mga bagay-bagay dahil palagi niyang pinapangunahan ng negatibong kaisipan habang siya ay palaging positibo kahit na mali-mali na ang nangyayari sa kanya. Hindi naman nawala ang pagiging positibo ni Maymay. Pero may parte sa sarili niyang ginising ng mga salita ng kaibigan niya. Isang araw, habang naglalakad siya mag-isa, kausap niya sa cellphone ang kanyang kapatid. Lumabas kasi siya dahil umalis ang buong pamilya ng amo niya at sinabi sa kanya na gumala na lang muna siya. Sinunod naman niya yon at bumili siya ng mga gamit na pwede niyang isama sa balikbayan box niya. Ang daming pinagsasasabi ng kapatid niya. Pasa-pasa ang cellphone kung ano-anong gamit ang sinasabi. Kung sino-sinong pangalan ang binabanggit. Minsan, nalilito na siya sa mga pangalan dahil di naman niya kakilala ang iba. Malapit na ang birthday ko ha. Gusto ko magpainom dito sa amin. Ang dami kong tropa. Gusto ko yung bongga talaga ha. Oo nga pala, sakto pa yung birthday mo sa sahod ko Galing ha? Kataon talaga para maging masaya ako sa birthday ko. Bigyan mo akong pera ha. Magkano magagastos ko noon? Gusto ko bumabahan ng alak. Walang uuwi na di gumagapang sa kalasingan. Hindi ba kayo niyan mapahamak? Alak yun Masama sa kalusugan. Mas maganda ata kung kumain na lang kayo sa labas. Maganda kayo ng pagkain, ganun. Para mabigyan nyo ng handa ang mga kapitbahay natin. Sus, di na uso yung ganyan, te. Pwede naman maganda si nanay, pero kasi itong mga tropa ko, talagang alak ang gusto nila. Kaya yun nga naisip ko. Basta, bigyan mo ako, te, ha? Oo na, sige na. Sana maaga ibigay ang sahod ko para maipadala ko kaagad sa inyo. Yun, salamat, eh. O nga pala, kakausapin ka raw pala ni tatay. Inabot ni Cedric ang cellphone sa kanilang ama. Nakangiti si Maymay para ipakita na masaya siyang nakakausap ito. Pero ang unang bungad sa kanya ay nanghihingi ito ng pera na itutulong sa kanyang kapatid na may sakit sa atay. Gusto ng kanyang ama na sustentuhan ni Maymay ang gamutan nun at kung pwede raw ay siya ang tumulong sa pinsan niya para makapagtapos ito sa pag-aaral. Hindi naman sumagot ang dalaga ng pagsang-ayon pero inisip ng kanyang ama na pumapayag na siya. Lalong bumigat ang balikat ni Maymay dahil paano niya sasabihin na wala siyang maipandadagdag dahil sagad na ang gastusin nila sa bahay. Kakarampot na lang ang natitira niyang perang ipon para sa balak niyang negosyo. Kung malalaman ni Marie na hindi na siya nakakaipon, magagalit lang ito sa kanya. Takot pa naman si Maymay sa galit ng ibang tao dahil pakiramdam niya ay masama siyang tao kapag may nagagalit sa kanya. Kaya nga hindi siya humihindi kapag may taong humihingi ng tulong sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na naman tumatawag sa kanya ang pamilya niya. Kung hindi niya tatawagan ng mga ito, hindi sila magkukusa. Kusa lang silang tatawag para ipaalala sa kanya na dapat siyang magpadala. Habang naglalakad sila ng alaga niya sa labas ng bakuran, biglang napigtas ang suot na tsinelas ni Maymay.
You see? My slipper napigtal na. You know napigtal? Like this, oh. Why you laughing, ha? Ano ba naman to? Bakit ngayon pa nasira? Wala pa naman akong pambili. Sana makakita ako ng sale na tsinelas dito. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, magagamit pa naman to kapag naayos ko. Okay lang yan. Sleepers lang yan eh. Kapag may pera na ako, bibili ako yung mamahalin para hindi masisira. Alam ko, malapit na ako makabili nun. Kasi malapit na ako yumaman. You understand me? Me going rich very, very soon. Natawa lang sa kanya ang kanyang alaga, hindi dahil sa sinasabi niya, kundi dahil sa pilit niyang pagsasaayos ng nasira niyang tsinelas. Nang makabalik sila sa loob ng bahay, napansin ng amo niya ang luma niyang suot at tinanong kung nasaan ang bigay sa kanya. Pinaliwanag niya na ireregalo niya yon at sayang naman kung gagamitin niya agad dahil pwede pa naman niyang magamit ang luma niyang tsinelas. Ang sabi ng amo niya, gamitin na niya yon dahil mahihirapan siyang magtrabaho kung hindi siya komportable. Lalo na ang sapin sa paa ang isa sa mahahalagang gamit niya, lalo pat madalas silang maglakad sa labas ng alaga niya. Sinabi lang ni Maymay na gagamitin na lang niya kapag kailangan niya at kapag wala na talaga siyang magagamit. You go sleep na, ha? Park tomorrow. You, me, okay? Good night. Nang makatulog na ang matanda, kumain naman si Maymay para bago siya matulog ay busog siya. May inuwi kasing pagkain ng mga amo niya sa kanya at manok yon na paborito niya. Nakakamay pa siyang kumain, nakataas ang paa sa bangko habang dinadama ang linamnam ng pagkain. Oh, di ba? Ayos. Ay, ang sarap ng pagkain ko. Ang ganda ng bahay na tinutuluyan ko. Ang bait ng mga amo ko. Medyo makulit lang talagang alaga ko pero mabait naman din talaga. Kahit na dumudugo ng ilong ko kakausap sa kanila, okay pa naman. Kasi medyo naiintindihan ko na sila eh. Mag-iisang taon na pala ako rito. Go lang. Kaya pa yan, Maymay. Ikaw pa ba mapapagod? Ang dami kayang nangangarap na magkaroon ng ganitong trabaho. Saka, nandito ka na oh. Bakit mapapagod ka, di ba? Una sa lahat, sa mga amo ko palang panalo na ako. Hindi nila ako sinasaktan. Hindi nila ako ginugutom. Winner na winner talaga. Kaya, push lang. Stay positive. Wag lang sa pregnancy test. Malawak ang ngiti ni Maymay habang sinasabi ang mga salitang yon. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan sa buhay niya, patuloy niya ring pinapaalala sa kanyang sarili kung bakit nga ba siya lumalaban sa buhay. Minsan, dumarating ang panahon na napapagod na siya, na nangungulila siya, nalulungkot siya, pero patuloy siyang lumalaban. Sinasabi niya sa sarili na kapag positibo ang kanyang kaisipan at pananaw sa buhay, positibo rin ang lalapit sa kanya. Hanggang sa isang araw nagising siya. Kaarawan niya. Magandang buhay! Magandang araw! It's my birthday today! Espesyal na araw para sa espesyal na dalaga. Ang aking handa today ay... Handa na akong tanggapin ang mas marami pang biyaya. Yes! Thank you, Lord, sa panibagong taon ng aking buhay. Na masigla ako, na masaya ako, na buo ako, may trabaho, at higit sa lahat, maganda ako. Thank you, Lord. Ginising mo ako ngayong birthday ko at binigyan mo ako ng panibagong araw para magpatuloy sa buhay at pangarap. Yuhuu! Thank you po! Masaya ang gising niya. Mas lalo pa siyang nakangiti at kahit na may mga aberya at kamalasan sa kanya, hindi niya pinapansin. Nang paglutuan niya kasi ng almusal ang alaga niya, tumalsik sa kanya ang mantika at nalapnos ang kanyang kamay. Pero para sa kanya, ang sakit na dulot nun ay palatandaan na buhay siya at may pakiramdam. Nalaman din ng mga amo niya na kaarawan niya
kaya nagpa-deliver sila ng pagkain para sa kanya. Kahit na abala ang mga yon sa kanilang trabaho, binati pa rin siya sa kanyang kaarawan. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit na ang gabi. Ang bilis matapos ng araw na to, ha? Ang saya ko. Dahil panibagong taon ng buhay ko bilang isang babaeng pinagpala. Maraming bagay akong dapat na ipagpasalamat. Ay, hindi ko man namamalayan, pero ang dami ko nang nagawang pangarap ko lang noon. Kaya dapat mas lalo pa akong magsumikap. Habang nagkakaroon ng masinsinang pag-aanalisa si Maymay sa kanyang sarili, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Maymay! Happy birthday! Over naman sa pagbati yan. Para ka naman sumali sa palaro niya na pahabaan ng pagbati ng happy birthday. Sorry ngayon lang ako nakatawag. Ang kulit nitong alaga ko, Diyos ko. 2 beses ba naman ako nagpalit ng diaper niya? Tapos ang ligalig pa, akala mo baby. Dapat kanina pa ako tatawag eh. Oh, akala mo nakalimutan ko no? May gift ako sa'yo, pero ibibigay ko na lang pag nagkita tayo. Wow, talaga ba? Salamat. Maraming salamat, Marie, na walang panty. Salamat sa pagbati mo, ha? Tulog na rin yung alaga ko, pero kanina pa. Binilan ako ng pagkain nila Madam kanina. Wala sila ngayon kasi nasa business trip sila. Kami lang ni Grandma ang nandito. Nice, ayos pala yan. Ang bait ng amo mo, binigyan ka ng pagkain. Yung amo ko hanggang ngayon, ang damot pa rin. Kakainis nga eh. Nagnanakaw pa ako ng tinapay. Oh, buti nasagot mo ang tawag ko. Ang akala ko pa naman kausap mo ang family mo. Sakto ba na katatapos lang ng usapan nyo? Hindi pa sila tumatawag eh. Baka nakatulog yun sila. Anong oras na rin kasi? 9:30 pa lang ng gabi ah. Imposibleng tulog na yung mga yun. Kapag kailangan nila ng pera kahit 1 AM yan, tatawag sila sa'yo. Eh baka busy lang sila. Okay lang yun. Kahit di kita nakikita, ramdam ko na hindi ka okay. Birthday mo ngayon, wala ka man lang ba natanggap na pagbati mula sa kanila? Ano yun? Di nila matandaan kung anong araw ngayon? Hindi nila matandaan ang araw ng kapanganakan mo? Pero alam nila ang araw ng sahod mo? Ay wow! Minsan naman nakakalimutan natin ang birthday ng isang tao. Normal lang yun. Okay lang ako, ano ka ba? Ang mahalaga sa akin ngayon, masaya ako. Buhay ako at binigyan ako ni Lord ng panibagong taon ng buhay ko para magpatuloy sa aking pangarap. Oo, ganun naman talaga dapat. Stay positive para yung flow ng buenas natin mas maganda, mas smooth. O sige, hanggang kailan ka magiging positive kung negative na ang pinaparana sa'yo ng pamilya mo? Panay ka isip sa kanila at sabi na ginagawa mo na ang pangarap nila. Tapos simpleng birthday mo hindi nila maalala? Diyos ko, pamilya mo ba yun? Kahit noon pa man, mali-mali na sila nang naaalala tungkol sa'yo. Ang alam lang nila, gatasan ka at mukha kang nagtatain ng pera. Ay, eto na. Nag-chat sa akin si Cedric. Tinatawagan daw nila ako. O sige na, mamaya na ulit ha. Agad na pinatay ni Marie ang tawag para bigyan ng oras ang kanyang kaibigan na makausap ang pamilya nito. Hello Philippines and hello world! Wow, ang energetic ni ate ah. Ang lawak pa ng ngiti oh. Ano kaya meron? Siguro pinadala mo na yung balikbayan box no? O kaya may bonus na binigay sa'yo yung boss mo kaya bibigyan mo kami ng pera no? Hindi pa naman puno ang ipapadala ko dyan. Saka hindi naman holiday para magbigay ng bonus mo ngayon. Uy, bakit ang saya mo ngayong araw? Hindi ba pwedeng maging masaya araw-araw? Pwede naman. Ako nga pala te, papaalala ko sa'yo yung pera na hinihingi ko ha. Lapit na yun. Tapos, padagdagan mo na rin pala. Gusto kong bilan ng bagong sapatos yung 2 kong anak eh. May nakita ako sa mall, ang ganda. Branded yun na sapatos. Uso rin. Yung mga kaklase niya sa school, merong mga ganun eh. Ayoko naman mapag-iwanan yung anak ko, no? Saka pala, sabi ni baby, baka raw mabigyan mo siya ng pera. Kasi nga, yung asawa niya kailangan ng bagong uniform sa school. Tapos si nanay naman, nagtitingin ng bagong sofa. Gusto niya yung ganun sa sofa ni na Gingging. Binili rin nila yun, kailan lang eh.
nung nagpadala ng pera ang anak niya galing abroad. Siyempre si nanay, alam mo naman, di yung nagpapatalo, di ba? Ayaw nung nalulugi siya dahil baka raw isipin ng mga kapitbahay na naghihirap na tayo. Tapos si tatay naman, wala naman siyang hiling sa ngayon maliban doon sa relo. Saka pala yung mga bilin daw sa'yo, may chat daw si nanay kanina pa ha. Kaso di ka raw nag-reply kaya alam niyang busy ka. Hindi ka agad nakapagsalita si Maymay. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng kirot ang nararamdaman niya. Ang daming naiipong sama ng loob na hindi niya mailabas-labas. Tapos pala ate, kung may extra ka ba raw ngayon? Kasi bukas pupunta kami sa birthday ng apo ni Tita Marina. Bongga yung handaan. Magdadala kami ng regalo. Bibili kami bukas sa umaga sa mall para naman di nakakaya na pupunta kami doon nang wala kaming bitbit, di ba? Send mo na lang sa bank account ko, te. Birthday na pala nun? Oo, te. 1-year-old na. Ang bilis, no? Kami nga iniisip namin sa birthday ng anak ni baby. Gusto namin yung bongga rin eh. Para ipakita natin doon sa mga taong nang mamaliit sa atin na kaya na natin ngayon. Na mayaman na tayo, di ba? Alam naman namin ganun din ang gusto mo eh. Para hindi na nila tayo mamaliitin. Ang dami niyo palang plano sa mga birthday nila, no? Bakit ngayong birthday ko? Wala man lang nakaalala. Birthday mo ba ngayon, te? Kaya pala saya mo kanina. Happy birthday, te! Tay, birthday ni ate, oh. Batiin niyo si ate ng birthday niya. Baka di tayo bigyan ng pera, eh. Sakalang bumati ang pamilya niya sa kanya, pero wala na ang tuwa na nararamdaman niya. Hindi yon ang pagbati na inaasahan niya. Ang masaya at positibo niyang pagising kanina, lahat yon bigla na lang naglaho at napalitan ng sama ng loob. May namumuong luha sa kanyang mga mata, pero ayaw niyang ipahalata yon. O yan ate, nabati ka na namin ha. Sendan mo akong pera ha. Wait ko yun mamaya. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Kinabog-kabog niya yon para lang pigilan ang emosyon niya, pero hindi na niya kaya pa. Hindi na niya kontrolado ang kanyang damdamin. Kusa na itong sumabog at naglabas ng sama ng loob. Ang pag-iyak na simbolo niya ng kahinaan, yon ang ginagawa niya ngayon. Gusto niyang maging positibo at tingnan ang mga bagay sa magandang parte nito. Pero ngayong gabi, hindi niya makitaan ng magandang bagay ang pagbati ng pamilya niya sa kanyang kaarawan. Ganyan niyo lang ako babatiin? Alam niyo, kilala niyo ako eh. Hindi ko naman hinihiling yung magarbo, yung magandang klase ng birthday. Pero, hindi naman yung ganito na parang naging obligasyon nyo lang akong batiin ng birthday ko dahil kailangan nyo ng pera. Umiiyak ka ba, te? Di lang namin naalala. Ang uwi mo naman. Itong si tatay kausapin mo. Tayo, si ate kausapin ka raw. Umiiyak. Wala man lang ni isa sa inyong nakaalala. Totoo ata talaga na hindi ako ang inaalala nyo rito sa abroad eh. Kundi yung pinapadala ko lang. Kaya lang kayo nag-aalala sa akin kasi baka wala akong maibigay sa inyo. Wala man lang sa inyo nagtanong kung okay pa ba ako rito. Kung masaya ba ako. Kung nakakakain ba ako ng maayos. Kumusta ang pakikitungo sa akin ng mga amo ko. Kung anong ginagawa ng alaga ko. Kung anong pakiramdam ko. Wala kayong pakialam sa kwento ko. Kasi ang pakialam nyo lang kung may papasok na pera sa bank account nyo. Ang hirap maging OFW. Kung alam nyo lang yung pangungulila rito. Kung paano na araw-araw kong pinipilit na matulog nang wala man lang naririnig mula sa inyo. Tapos gigising ako na wala rin kayong paramdam. Alam ko na isang text niyo sa akin. Yun ang araw na ipapaalala niyo sa akin na magpapadala ako. Tatawag kayo kapag kailangan ng ibang tao ng tulong. Kapag may gusto kayong pagmalakihan. Habang naglalabas ng saloobin si Maymay sa kanyang pamilya, nagalit ang kanyang ama. Ang akala niya, bibigyan siya nito ng simpatsya,
Pero wala siyang ibang narinig kundi ang pagmumura sa kanya at ang paniningil sa kanya ng utang na loob. Dahil wala raw siya sa kinalalagyan niya kung hindi siya ipinanganak. Sana hindi na lang ako ipinanganak. Kung ako lang din pala mabuhay sa lahat. Hanggang kailan ba ako dapat magbayad ng utang na loob? Magkano ba yun, Tay? Hindi pa po ba sapat yung paghihirap ko para sa inyong lahat? Buong buhay ko ba dapat pagbayaran ng utang na yan? Hindi na ako nagkaroon ng asawa dahil ayaw nyo. Kahit lahat ng kapatid ko may mga asawa at anak na. Ako pang bumubuhay sa mga yon. Hindi ko na alam kung ano ang pangarap ko. Dahil gusto nyo maging pangarap ko, yung pangarap nyo. Simple lang naman dapat to eh. Hindi ko pinapalaki tong sama ng loob ko na hindi nyo malang naalala ang birthday ko. Huwag mo sagutin ng ganyan si tatay, te. Ngayon sinusumbatan mo na kami sa lahat? Hindi ko kayo sinusumbatan. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Dahil kilala niyo ako bilang ate na panay lang oo sa mga gusto niyo. Pero tao rin ako. Napapagod ako. Masyado akong talunan. Kahit ako yung breadwinner, hindi ako manalo-nalo sa buhay. Kayo yung pamilya ko, pero parang hindi niyo ako kapamilya. Kahit na gusto lang ni Maymay na maunawaan siya, naging malaking issue yon sa kanyang pamilya. Sa mga araw na lumipas, hindi talaga siya kinakausap ng mga yon. May mga parinig pa sa Facebook tungkol sa kanya. Sinisiraan siya at sinasabi na wala siyang kwentang anak at kapatid. Minsan, inilalagay pa ang mukha niya at ginagawang katatawanan ng tinuturing niyang pamilya. Hindi siya lumalaban sa mga yon, hinahayaan niya lang. Minsan, pinipigilan niya rin si Marie na patulan ng mga post tungkol sa kanya dahil mas kilala pa siya ng kaibigan kaysa ng pamilya niya. Wala silang pasok dalawa kaya nagkita ulit sila. Uy, tikman mo to. Hindi ko alam tawag dyan pero ang sarap niyan. Parang siomay pero hindi. Kainin mo yan tapos try natin yung ibang pagkain doon. Tapos magpicture ka tapos post mo sa Facebook. Deadma sa basher. Anong nangyari? Nagpunta lang tayo sa Hong Kong, nagkapalit na tayo ng katauhan ah. Nakukonsensya ako. Kawawa naman sila dahil kakarampot lang pinapadala ko. Ha? Ikaw pa talaga ang nakukonsensya? Sakto lang yun. Buti nga nagpapadala ka pa eh. Dapat nga magpasalamat pa sila dahil may perang dumarating sa kanila monthly, no? Kasi parang yung pera na pinapadala ko, sakto lang sa bills at pagkain. At least may pambayad sa bills. Ang hirap kaya maghanap ng pambayad. Okay lang yan para naman matuto magtrabaho yung mga dapat magtrabaho. Si Cedric, ilang taon na yun? 28 years old na yun na. Ano, palamunin sila ng pamilya niya? Asawa ni baby, di ba? Pwede na yun magtrabaho dahil may anak na sila. Hindi mo na obligasyon ang obligasyon nila. Okay na yan, nagpapadala ka naman sa mga magulang mo eh. Kung ayaw nila, wag nila tanggapin, di ba? Ano ka ba? Nakukonsensya ka lang ngayon dahil sobrang bait mong tao. Lahat binibigay mo, at least ngayon, alam nilang may limitasyon ka. Tingnan mo nga ginawa nila sa'yo. Ikaw na nagpalamon sa kanila, tapos ginawang ka pa ng masama sa Facebook, di ba? Pinagtatawanan nila na kaya wala kang asawa kasi pangit ka. Kaya ka walang asawa dahil ikaw ang bumubuhay sa mga punyetang kapatid mo na may mga asawa na. Naaawa kasi ako. Paano kung nagugutuman ng mga pamangkin ko? Saka parang failure na ako. Dahil hindi ko na natupad yung pangako ko sa kanilang pangarap namin. Pangarap mong pangarap lang nila. Saka mo to pa rin ang pangarap nila kapag natupad mo na yung tunay mong pangarap, okay? Kaya mo yan. Stay positive. Wag lang sa pregnancy test. Nakakainis ka. Oo na, stay positive. Huwag lang sa pregnancy test. Ilang buwan ang lumipas at kakaunti lang ang perang pinapadala ni Maymay.
Kahit na di siya tawagan ng pamilya niya, binibigyan niya pa rin ng pera ang mga yon. Hindi na siya tumitingin sa kahit na anong account niya dahil ayaw niyang makita ang mga paninira sa kanya. Ayaw niyang masaktan dahil sa ginagawa ng pamilyang tinutulungan niya. Hindi niya lang mapigilan ang sarili na magpadala ng pera dahil iniisip niya ang mga magulang niyang walang kakayahan na magtrabaho. Mataas din ang pride ng mga kapatid niya kaya binabaliwala siya ng mga ito. Isang araw, habang pinapaliguan ni Maymay ang kanyang alaga, naglikot ito kaya pumasok sa kanyang mata ang sabon. Simula nun, namula at namagana ang mga mata ng dalaga. Madalas yung nagmumuta tuwing umaga. Nahihirapan din siya kapag makati dahil kasabay din ang paghapdi. Dahil sa nangyayari sa kanya, naapektuhan ang kanyang trabaho. Madalas siyang dapuan ng lagnat pero hindi yun naging dahilan para tumigil siya sa pagtatrabaho. Sure ka ba dyan na okay ka lang talaga? Tingnan mo nga yan sa camera pa lang nakikita ko na grabe na yung mata mo. Nag-aalala ako sa'yo kung alam mo lang. Nakakatakot yan. Baka kasi kung mapano ka at mauwi pa yan sa pagkabulag talaga. Hindi to. Gagaling din ako. Ano ka ba? Feeling ko nga pagaling na siya eh. Kaso nakakamot ko lang. Pero okay lang ako. Feeling ko na sobrahan ako sa paghahanap ng pogi kapag nasa labas ako. Panay ka naman biro eh. May nangyayari na nga masama sa'yo. Walang nangyayaring masama sa akin. May sakit lang ako. Pero hindi naman ibig sabihin na katapusan na ng mundo. Katapusan na ng buhay ko. Normal lang naman ang magkasakit. Mas pinapatatag pa ang resistensya ko, no? Hay, grabe talaga ang mindset mong babae ka, no? Kahit na malala na ang nangyayari, sasabihin mong ganyan lang talaga ang buhay. Tapos may eme-eme ka pang nalalaman. Syempre, hindi naman pwedeng magpapalamon lang ako sa problema, no? Kung may nangyayari man ngayon, alam kong hindi ito magtatagal. Itong mga pangarap ko, parte lang to ng kwento ko. Malay mo, kapag nagsulat ako ng story ko sa MMK, di ba? May maganda silang mapapanood. Tapos, si Julia Montes pagaganap sa akin, ha? Kasi di ba? Kamukha ko siya sa unang tingin kapag nakapikit ka. Buisit ka talaga. Pero sana nga, maging okay ka na talaga. Para hindi ka mapauwi ng Pinas. Oo nga, okay lang ako. Di ba nga, stay positive. Wag lang sa pregnancy test. Nanatiling positibo si Maymay sa kabila ng mga problemang kinakaharap niya. Ngunit palala ng palala ang nangyayari sa kanya hanggang sa kinausap na rin siya ng kanyang amo na kung gusto ba niyang umuwi ng Pilipinas dahil baka kailangan niya yon para gumaling siya. No, madam, please. Chance, give me more months, please. My eyes be okay. Pumayag ang amo niya pero kahit na ilang buwan na ang lumipas, wala talagang nagbago sa kanya. Nag-aalala na rin sila na baka kung ano na ang sakit ni Maymay at mahawa pa sila. Kaya kahit na ilang beses na nagmamakaawa ang dalaga, pinauwi pa rin siya ng Pilipinas. Nang makauwi si Maymay sa Pilipinas, pumunta siya sa bahay nila at nagbabaka sakali na doon muna siya titira habang nagpapagaling siya. Pero sa halip na mag-alala ang kanyang pamilya sa kanya, pinagtabuyan siya ng mga ito na para bang wala siyang naiambag sa pagpapagawa ng bahay at sa buhay nila. Wala naman akong ibang mapupuntahan. Di ba? Tumulong naman ako para ipagawa to. Ang kapal ng mukha mo. Tama lang sa'yo nangyayari sa'yo dahil ang sama ng ugali mo at ang swapang mo. Ang damot mo sa amin. Gusto mo kami makaramdam ng hirap habang ikaw nagpapakasarap dun sa ibang bansa. Ganyan talaga ugali ng mga nakakatapak sa ibang bansa no? Nagiging mayabang na, nakakalimot na sa pamilya. Ayan, ngayon, wala ka na may pagmamalaki sa amin. Mabuti nga sa'yo. Buti na lang gumana sa'yo yung kulam kahit nasa abroad ka. Ganti na namin yan sa mga kawalang iyang bigay mo sa amin. Kulam? Pinakulam niyo ako?
Oo, dahil yun lang naman ang paraan para makaganti kami sa kasamaan mo bilang kapatid. Wala ka ng karapatan dito sa bahay. Hindi mo to pag-aari. Doon ka, humanap ka na ibang pamilyang tatanggap sa'yo. Dahil simula ngayon, itinatakwil ka na namin bilang pamilya namin. Wala kang kwenta, wala kang utang na loob. Ang damot mo, ang sama na ugali mo. Kala mo kung sino ka na eh. Alipin ka lang din naman sa ibang bansa. Bayaran ka lang din naman dun para maghugas ng puwet na matanda. Talagang nagawa niyo pa sa akin to? Kahit na wala naman ako ibang gustong gawin, kundi ang tulungan kayo? Ibinigay ko naman lahat na gusto niyo. Natuto lang akong limitahan ang pagtulong ko. Huwag ka nga umiyak dyan. Hindi bagay sa'yo. Marami ka naman pera eh. Ubusin mo yan dyan sa pagpapagaling mo. Leche, doon ka. Di ka parte ng pamilyan to. Nagmamataas pa rin ang pamilya ni Maymay kahit ang mga magulang niya ay walang pakialam sa kanya. Kaya ang ginawa niya ay bumalik siya ng Maynila. Naghanap siya roon ng paupahan. Dahil may ipon naman siya kahit na paano, may nagamit siya. Gabi-gabi siyang umiiyak at iniisip kung ano bang mali niyang nagawa para ganon ang gawin sa kanya ng kanyang pamilya. Iniisip niya kung mali bang pinili niya rin ang kanyang sarili o isa na rin itong pagpapakita sa kanya ng katotohanan na kahit mahal niya ang pamilya niya, darating talaga ang araw na ipagtatabuyan siya kapag wala na siyang pakinabang. Kahit na ganon, pinilit pa rin ni Maymay na buhayin sa kanyang sarili ang pagiging positibo na magiging maayos ulit ang buhay niya. Humingi siya ng tulong kay Marie kung paano nga ba nagagamot ang kulam. Lumalala na rin kasi ito na natatabunan na ang kanyang paningin at minsan ay purong puti na lang ang nakikita niya sa paligid. Natatakot siya na bigla na lang siyang mabulag. Kapag nangyari yun, walang ibang tutulong sa kanya. Tama nga si Marie. Kahit na anong mangyari, sarili niya na lang ang magiging kakampi niya. Naku, sorry. Ngayon ko lang nasagot ang tawag mo. Ano, nasan ka na? Malapit na sa Carriedo Station. Sige na. Ingat ka ha. Baka madapa ka pa dyan. Tawagan mo ako kapag nakausap mo na yung albularyo na sinasabi ni Jokoy. Sige. Dito na ako. Salamat. Ay, ayaw naman magpadaan ng mga person, oh. Kapag ako nasara ng pinto, magdadabog talaga ako. Excuse me po, paraanin po ang maganda. Paraan po. Paraan. Ayun! Grabe. Buti na lang payat ako. Nakasiksik pa ako para makalabas. Okay, saan nadadaan? Aray! Aray ko. Ano bang ginagawa ko? Hindi na nga nakatakong natatapilok pa. Diyos mio, Marima. Okay lang. Hindi naman din masakit. Kung nadapa ngayon, babangon din ngayon. Alangan bukas. Di, muntangan naman ako rito sa station, di ba? Ano ba yan? Mukha naman akong baliw, kinakausap ko sarili ko. Makaalis na nga. Nahirapan ng dalaga mahanap ang albularyo na tinutukoy ng kakilala ni Marie. Pero nakita niya rin yun sa pagtatanong-tanong. Tang, i-check niyo nga rin po, baka nakulam tong mukha ko. Baka kaya medyo, alam mo yun, hindi na ganun artistahin. Feeling ko kasi, yung kabataan ko, kahawig ko si Julia Montes eh. Kaso nabati naman ako ng mga tao doon sa amin, nausog ata. Alangan namang magpalahaway ako kada sasabihin nilang kamukha ko si Julia Montes. Hindi, joke lang po. Sige na po, tulungan niyo na po ako para paano pong mawawala tong sa mata ko. Ayoko mabulag. Kasi paano ako makakakita ng mga pogi sa paligid, di ba? Panay pa rin ang pagbibiro ni Maymay tungkol sa kanyang kalagayan. May itinuro sa kanya ang matandang nakausap niya. Maayos naman ang mga sinabi sa kanya at tingin niya ay epektibo ito. May mga herbal ding pinabili sa kanya at pati na rin mga pangontra para kung sakali man na may umulit na kumulam sa kanya.
Ilang buwan din ang tumagal bago tuluyang gumaling si Maymay. Meron pa siyang natitirang pera kahit na paano at sabi naman ng kaibigan niya ay handa siyang tulungan kung sakaling kailangan niya. Nawala na rin ang komunikasyon ni Maymay sa kanyang pamilya at ang akala niya ay hindi na siya kakausapin pa ng mga ito. Pero nakatanggap siya ng chat mula sa kanyang pamangkin at nang hihingi ito ng pera sa kanya. Malaking halaga ang hinihingi pero hindi niya ibinigay. Nagpadala lang siya ng sapat na pera pambili ng gamit ng bata para sa pasukan. Alam niya kasi na inutusan lang ito ng kanyang mga magulang para hingian siya. Ano nang balak mo ngayon? Magaling ka na talaga? Hindi naman siguro yan makakaapekto kung magbabala ka magtrabaho abroad, no? Hindi naman. Naghahanap pa ako online kung saan pwedeng magpasa. Next week, titingin ako sa mga agency para may mapasahan ako. Maayos naman ang record ko eh. Makakakita pa rin naman ako ng work abroad. Pero sayang yung dati mong amo, no? Ang bait-bait pa naman nun. Ang hirap makahanap ng ganong amo. Alam ko, makakakilala pa rin ako ng katulad niyang amo. Think positive lang para maganda ang pasok ng blessing. Yung plano nating negosyo, medyo delay lang ang ambag ko ha. Pero pangako, tutuparin ko yung pangarap ko na yon. Magkakaroon tayo ng negosyo rito sa Pilipinas. Yan ang gusto ko. Hindi talaga nawawala sa'yo ang ganyang fighting spirit. Yan talagang may na kaibigan ko eh. Kahit na anong mangyari, talagang positibo sa buhay. Laban lang ng laban. Siyempre nga, ano ba ang palagi kong sinasabi? Think positive, wag lang sa pregnancy test. Mas lalong lumakas ang paniniwala ni Maymay sa kanyang sarili at sa kanyang mga plano sa buhay. Kahit na nakakatanggap siya ng kabiguan sa mga bagong trabaho na pinapasukan niya, alam niyang paraan lang yon para sa magandang bagay na nakalaan sa kanya. Palagi niyang pinapaalala na ang pagtanggi na yon ay ang unti-unti namang paglapit niya sa nakatadhanang trabaho para sa kanya. Isang araw, habang nasa labas siya, naglalakad at naghahanap ng trabaho. Muli siyang nakaapak ng dumi ng aso. Muntikan pa siyang madulas dahil dumausdos na siya. Uy, swerte na naman. Malamang may magandang balitang parating sa akin ngayon. Huh? Ay, naman, aba, doble swerte to ha. Naiputan pa ng ibon tong lagayan ko ng mga papeles ko. Naku, feeling ko, ito na yon. May maganda na akong balitang matatanggap. Pwedeng mag-aasikaso na ako dahil may employer na ako. Ramdam na ramdam kong magandang enerhiya. Amoy ko na ang tagumpay. At amoy ko na rin ang mabahong tae ng aso. Muling ikinuskos ni Maymay ang kanyang sapato sa gilid para maalis ang dumi ng aso. Habang ginagawa niya yon, tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag sa kanya ang dati niyang amo. Nagtanong ito sa kanya kung may trabaho na ba siya at kung wala pa ay baka gusto niyang bumalik sa kanila. Siya raw kasi ang hinahanap ng kanyang alaga. Ilang beses na rin silang papalit-palit ng mag-aalaga at panay pangalan niya ang bukang bibig. Napatalon si Maymay sa tuwa dahil aasikasuhin na kaagad ng dati niyang amo ang mga papel niya para makalipad na siya sa lalong madaling panahon. Ibinalita niya yon sa kanyang kaibigan at tuwang-tuwa ito. Inisip ni Maymay na maaaring yon ang dahilan kaya kahit na anong gawin niya ay hindi siya makahanap ng trabaho. Hindi dahil sa hindi siya magaling, kundi dahil nakalaan na sa kanya ang pagbabalik sa dati niyang amo. Tanging si Marie lang ang nakakaalam na babalik siya sa Hong Kong. Hindi niya rin naman pwedeng sabihan ang kanyang pamilya dahil itinuturing na siya ng mga ito na patay na. Hindi rin sigurado ni Maymay kung alam na ng kapatid niya na gumaling na siya sa ginawang pangungulam sa kanya.
Hindi na nagtanim pa ng sama ng loob si Maymay sa kanyang pamilya dahil ang pagtatanim ng masamang loob sa iba ay para na ring pagkampi niya sa negatibong enerhiya. Para maging maayos ang buhay niya at tanggapin ang daloy ng swerte, kailangan niyang maniwala at manalig sa mga positibong bagay. Kung may isang negatibong nangyari sa kanya, 5 positibong bagay naman ang naiisip niya. Ganoon ang kanyang ginagawa. Nang tumagal siya sa ibang bansa, nagpadala ulit siya ng pera sa mga magulang niya pero wala na siyang kahit na anong balita. Kahit hindi nang hihingi ng pera ang mga yon, ginagawa niyang magbigay dahil yon ang gusto niya. Nakakuha lang siya ng balita na may trabaho na ang kanyang kapatid dahil sa ibinalita lang sa kanya ni Marie. Doon niya napagtanto na kaya naman pala ng mga kapatid niyang kumilos para sa sarili nila. Sadyang binuhat niya lang ang mga yon sa pag-aakala na mas makakatulong ang ganong gawain para sa kanyang pamilya. Ang ginawa niya lang pala ay hinayaan silang sumandalang sa kanya at kapag napagod siya ay bawal siyang magpahinga dahil maraming umaasa sa kanya. Kahit na hindi sila nag-uusap ng pamilya niya, umaasa pa rin si Maymay na darating ang araw na makakasama niya ulit ang mga magulang niya, ang mga kapatid niya at ang kanyang mga pamangkin. Wala siyang itinanim na galit, kaya bukas pa rin siya sa pagpapatawad sa kanyang pamilya. Sadyang may mga tao talaga na hindi kayang kumilos para sa sarili nilang pangarap, lalo na kung may maaasahan sila. Mahirap ang mga ibang bayan. Hindi madaling makibagay sa isang bansa na hindi mo kinalakihan. Araw-araw kang dadalawin ng lungkot. May mga sinuswerte sa kanilang pinapasukang trabaho, meron namang mga minamalas. Ang mga taong pinipiling magtrabaho sa ibang bansa ay may mga dahilan kung bakit nila yon ginagawa. Kung para sa kanilang sariling pangarap o para sa kanilang pamilya. Ano man doon ang dahilan, alam nating marami silang sakripisyong pinagdaanan. Kaya sa mga may kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, tandaan na tao rin sila at hindi lang sila basta bagay na magbibigay sa iyo ng pera basta-basta. Minsan kasi, inaakala ng lahat na kapag ang isang tao ay nasa ibang bansa nagtatrabaho, mas maganda ang kanilang buhay. Madali ang kanilang trabaho, kaya ang ginagawa ay nilulustay ang kanilang pinaghirapang ipadala para lang sa yabang. Maraming ibinigay na aral si Maymay mula sa kanyang pagiging positibo sa lahat ng bagay. Na anumang nangyayari sa iyo ay hindi palaging masama. Hindi mo man makuha ang inaasam mo katulad sa kung paano mo ito naisip, ang ibig sabihin lamang nun ay may ibang bagay na mas higit na para sa iyo. Laging tatandaan na ang positibong pananaw sa buhay ay nagsisilbing gabay upang malampasan ang anumang pagsubok. Kapag natutunan mong ngumiti at umasa kahit sa gitna ng hirap, hindi ka kailan matatalo ng problema. Kapag positibo ang isip, kahit negatibo ang sitwasyon, kaya mo pa ring manalo sa buhay. Sana ay may natutunan kayo sa ating kwento ngayon. Ang tema ng inabusong OFW ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pang-aabuso, kundi sa mas masakit na anyo ng pang-aabuso. Ang pagkuha sa kanyang kabutihan at sakripisyo. Madalas, hindi natin nakikita ang bigat na pasa ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi lamang katawan ang napapagod, kundi lalo na ang puso at damdamin. Kaya magsilbing paalala ang kwentong ito na pahalagahan natin sila at huwag abusuhin ang kanilang kabaitan. Sa ating mga OFW na nakikinig, ano ang inyong masasabi? Nais kong mabasa ang inyong mga kwento kung paano ninyo hinarap ang mga kamag-anak na katulad ng kay Maymay
at kung paano ninyo nagawang manatiling positibo at matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Milanie Arevalo, Roquelu Mendez, Malusuklan ng Cuenca, Batangas na nasa Riyadh ngayon. Romalyn Concepcion, Truck Capacity at sa Office 2 Family ng PhilPed, kina Dolly, Erica, Patrick, Randy at Ate Jeanette. Hiramini, Elve, Raisa Makakena, Roy Ladera, Assorted Love Hurts KSA, RV Tiong at sa Tiong at Mirabel Family, Maymay Paul, John Luis Beronio, Zenaida Adoviso, Norvia Cabanyero. Salamat sa pakikinig nyo, Kimpoy Feliciano, Larnie Azurin, Normita Legaspi, Angelita Ramiro, Lani Capile, Faye Yuson, Sofia Braga, May Decena, Danilo Candido Jr., Milrose Demate, Kesha Lynn, Beth, Chris Lawrence Villanueva, Ruben Isip, Joy Batukan. Shout out din sa inyo, Raymond Icamina, Cassandra Corey, Bobby Closa, Cipriano Maricel, Chris Alcantara, Alma Naong, Rona Pet Cain, Jima Pendon, Hazel Fiesta, Maria Lee Nakagawa, Mel Santarita, Joan Uweda, AJ Chua, Gia Gigi, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa, Francisco Neng, Lance MBB, Esteli Reyes, Zach Manley, Ami Bug, Ami Yong, Fats Barameda, Lynette Reparado, Noemi Garcia Pabunan, Romeo Manicane, Estela Da Silva, Rose Robliane Alba, Jenny Suzuki, Roslyn Mangilin, Christopher Soyoso, Double Duo Official. Hello sa lahat ng mga taga Zambales, Batangas, Palawan, Mindoro, Mindanao at saang mang sulok ng Pilipinas kayo nakikinig ngayon. Shout out din sa lahat ng magigiting na OFW sa buong mundo. Saludo ang Lola Telang sa inyong mga pagsusumikap at pagsasakripisyo para sa katuparan ng mga pangarap nyo at ng inyong mga pamilya. Nandito lang palagi ang mga istorya ni Lola Telang Channel para samahan kayo at tulungang maibsan ang pangungulila at kalungkutan. Mabuhay kayong lahat. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.